Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Salmo Kapitulo 37, versikulo 1 hanggang 12. Ito ang nakasulat. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mo kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin ay mananahan kang ligtas sa lupain. Kayaway mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makamtan. Ang iyong sarili sa Kanya talaga tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan umunlad man sila. Huwag kang mapupuot ni mabalisa. Iyang pagkagalit iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Hindi magtatagal sila'y mapaparam, kahit hanapin mo hindi masusumpungan. Tatamuhin ng mga mapagkumbaba ang lupang pangako na Kanyang pamana. At sa lupang iyon, na napakasagana, ang kapayapa ay matatanggap nila. Ang taong masamay laban sa matuwid, napupot siyang ngipi ng gagalit. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay nasa 37 kabanata sa aklat pa rin po ng mga awit sa talata 13 hanggang 18. Ito po naksaad. Si Yahweh natatawa lang sa masama, pagkat araw nila lahat ay bilang na. Taglay ng masama pana at patalim, upang ang mahirap dusait patayin, at ang mabubuti naman ay lipulin. Ngunit sa sariling tabak mamamatay pa mawawasak pana nilang taglay. Higit na mabuti ang may kakaunti ngunit matuwid at ang walang kinakanti kaysa kayamanan nitong masama pagsamahin mang lahat ito'y baliwala. Lakas ng masama ay aalisin ngunit ang matuwid ay kakalingain. Iingatan ni Yahuwah ang taong masunurin, ang lupang minani di na babawiin. Ang papurit pasalamat po ay lagi sa Amang Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo, chapter 37, verses 19 to 23. Sa panahon ng kahirapan, hindi sila malalagay sa kahihiyan. Kahit sa taggutom, magkakaroon pa rin sila ng kasaganaan. Ngunit ang mga taong masama ay mamamatay. Ang mga kaaway ng Panginoon ay tulad ng bulaklak sa parang, sila'y maglalaho ng gaya sa usok. Ang taong masama ay nangungutang pero hindi nagbabayad. Ngunit ang taong matuwid ay naaawa at nagbibigay ng sagana. Ang mga pinagpapala ng Panginoon ay patuloy na mananahan sa lupain ng Israel. Ngunit silang mga isinumpa niya ay palalayasin. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Salmo, chapter 37, verse 24 to 28. Matisod man siya'y hindi siya mabubuwal, dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Ako'y naging bata at ngayon matanda na, ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon o ang kanyang mga anak ay namalimos ng pagkain. Ang matuwid ay palaging nagbibigay at nagpapahiram, at ang kanilang mga anak ay nagiging pagpapala sa iba. Iwasan ang masama at gawin ang mabuti, nang sa gayon ay manahan ka sa lupain magpakailanman. Dahil ang nais ng Panginoon ay katarungan, at ang mga taong tapat sa Kanya ay hindi niya pinabayaan. Sila'y iingatan niya magpakailanman. Ngunit ang lahi ng mga taong masama ay mawawala. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 37, verses 29 to 34. Ang mga matuwid,
ligtas na titira, at di na aalis sa lupang pamana. Sa bibig ng matuwid, namumutawi karunungan, at sa labi nila'y pawang katarungan. Ang utos ng Diyos, ang laman ng puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Ang taong masamay laging nag-aabang, sa taong matuwid nang ito'y mapatay. Ngunit hindi naman siya hahayaang mahulog sa kamay ng mga kaaway. Di rin magdurusa kahit paratangan. Manalig ka kay Yahweh, utos niya'y sundin, ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kamtin. At ang mga taksil makikitang palalayasin. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at tayo po ay nasa Psalms chapter 37. Ang ating pong babasahin ay mula po sa 35 to 40. Sabi po dito, nakita ko ang masamang tao na makapangyarihan at umunlad na parang lunti ang puno. Ngunit nang ako'y muling dumaan, siya'y wala na. Hinahanap ko siya, ngunit hindi ko na siya makita. Pagmasdan mo ang matuwid at bigyan pansin ang tapat, sapagkat may magandang kinabukasan ang taong mapayapa. Ngunit ang mga makasalanan ay sabay-sabay na mapapahamak. Ang kinabukasan ng masama ay mapuputol. Ang kaligtasan ng mga matuwid ay mula sa Panginoon. Siya ang kanilang kanlungan sa oras ng kaguluhan. Tinutulungan sila ng Panginoon at iniligtas niya sila sa masama at inilalayo sa kapahamakan sapagkat sila ay nagtitiwala sa Kanya. So, dito po natin makikita na yung katagumpayan po ng masasama ay talaga pong panandalian lamang. Sabi nga doon ay nakita ko masamang tao na makapangyarihan at umunlad na parang lunti ang puno. Ngunit nang ako'y muling dumaan, sila'y wala na. So, dito po talaga natin makikita na maaring mukhang maging matagumpay, at makapangyarihan ang masama doon sa simula. Ngunit ito po ay hindi magtatagal. So, ibig sabihin, yung kanyang kasaganaan ay panandalian lamang. At ang pinakamainam pa rin ay yung tayo ay may Diyos sa ating buhay. So, dito makikita din natin sa ating binasa na talagang ang buhay ng isang matuwid, ay may tiyak po na kinabukasan. So, yun ang mamuhay ng mapayapa, talagang andun po yung hindi po siya pinababayaan. So, dito makikita natin na talagang yung kanyang kinabukasan ay nasa pag-iingat po ng Lord at lagi po itong mapayapa. So, dito makikita natin na talagang sa buhay po ng tao, yung pagiging matuwid, pagiging maayos na buhay ay lagi po nating tatandaan ang ating pong kanlungan ay yung Panginoon. So, ibig sabihin, yung kaligtasan ng mga matuwid ay mula po talaga sa Panginoon. Hindi po yan sa nakukuha sa lakas, sa yaman, o sa koneksyon, kundi mismong dapat ang maging sandigan ng ating buhay ay mula po sa Panginoon. So, ibig sabihin, sa oras ng kaguluhan, ang Panginoon po yung tutulong sa atin. So, dito ay lagi po nating tatandaan na yung nagtitiwala po sa Panginoon ay talaga pong hindi sila mapapahiya, sapagkat ang susi ng pag-iingat ng Panginoon ay talagang dapat andun yung pagtitiwala sa Kanya. So, dito makikita natin na pag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, nagdadala po ito ng kaligtasan at pag-iingat. Sapagkat yung taong patuloy na umaasa sa Panginoon, namumuhay ng tama, namumuhay na matuwid, ang Panginoon po mismo ang mag-iingat sa kanila. So, purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.